Hello mga guys! Kamusta na po kayo dyan? No, yan, mga kaibigan. So, ngayon po mga guys, ang atin pong topic ay ito. Requested po kasi ito no? Requested po. At alam ko na makaka-relate po dito ang lahat. Ang estudyante, pupils, teacher. Siyempre, yung teacher dito ang nag-viral at yung mga magulang. So mga kaibigan, lahat po tayo dito makaka-relate, no? Ang hindi lang po dito makaka-relate ay yung mga walang pakialam. Yung mga tao, mga kaibigan, na ever since, wala talagang pakialam kahit anong issue. No? Pag-usapan natin mga guys, no? Alam nyo na yun, hindi ko na ipapakita yung video. Hindi ko na ipaparinig kasi alam nyo na yun guys Nag-viral po yung video ng isang teacher na kung saan naka-live po kasi siya sa TikTok. Meron pong nakapag video recording. Kung titingnan niyo po ngayon yung kanyang profile sa TikTok, naka-private na. So, hindi no na makikita yung kanyang mga videos, no? So, ito nga po, nag-viral po dahil pinapagalitan po niya ang kanyang mga estudyante. At marami po siyang mga nasabi doon na yung talagang galit na galit siya mga kaibigan. Pero dito po, kukomentuhan po natin to mga kaibigan makikita nyo na doon po sa kanyang video, wala naman siyang binanggit na pangalan, wala po siyang, hindi po siya nag-name drop at hindi po siya nagmura, no? Kasi pinanood ko po yung video. So, hindi siya nagmura, hindi po siya nag-name drop, no? So, bakit natin ito kokomentuhan ngayon, no? Sabi ko nga doon sa nag-request, hindi naman ito political vlog, no? Kasi alam niyo naman, political commentator po ako. Pero since ito po ay special request, no? Na atin daw talakayin, so sige talakayin natin, no? Paminsan-minsan kapag may mga hindi naman about political, no? Ay pinagbibigyan natin pag lalo na kapag in demand talaga at saka viral, no? So, ayan nga mga kaibigan, ang masasabi ko dito, unang-una, meron kasing maraming mga nagalit doon sa teacher. Maraming nagalit na sinasabi na, ano ba yan teacher na yan? Teacher pa man din. Pagkatapos, eto, yung ginawa niya sa estudyante niya, verbal abuse, etc., etc. Pero mga kaibigan kasi, hindi pa natin alam hindi tayo pwede maghusga. Unang-una, hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng teacher. Pangalawa, hindi po natin alam kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. At pangatlo, hindi po natin alam kung ano ba talaga yung mga ugali ng kanyang mga estudyante, no? So mga kaibigan, unang-una po hindi ko kinakampihan ng teacher dito, at the same time hindi ko naman po binabatikos yung mga estudyante. Pero alam niyo naman siguro yung mga nagfa-follow sa akin, 8 years po ako na nagturo. Nakapagturo po ako sa nursery, kinder, prep, at elementary din, at may high school din ako, at nakapagturo din po ako sa mga adult, no? Mga special po na mga subjects katulad sa mga Bible study, kapag merong mga may mga certain seminar sa mga adult, and then naranasan ko rin po magturo sa mga teachers, no? Nung nagkaroon po kami noon ng seminar, ako po yung chosen, no? Na para magturo doon sa mga teachers. So in short po mga kaibigan, naranasan ko na po magturo sa iba-ibang level, iba-ibang age bracket, no? So alam ko na po kung paano i-cater yung mga preschool, mga maliliit na bata, at alam ko rin kung paano i-cater, kung paano i-treat yung mga elementary, and then iba din po yung mga high school, iba yan, no? Mga senior high, iba din yan, at iba din po ang approach sa adults. So in short mga kaibigan, gusto ko lang magbigay ng disclaimer, hindi po ako kakampi sa estudyante, at hindi rin po ako kakampi sa teacher. Pero ibibigay ko lang po yung aking commentary, both sides, kasi nga ito ay very trending at talagang hiniling na akin daw talakayin. So una-una muna mga kababayan, dito muna tayo sa part ng teacher, no? Teacher muna tayo. Unang-una, sa mga public school, mga kaibigan, meron diyang 80, o sabihin na natin, yung iba 75 to 100 students. Take note, mga kaibigan, 75 to 100 students in one classroom only. Iba-ibang culture at home, iba-iba po silang ugali, iba-iba po silang nature, iba-iba po silang trip sa buhay. In short, different individuals in one classroom.
So, siguro napipicture nyo na yung ibig ko sabihin, di ba? Mga kaibigan, mga magulang at mga estudyante at mga guro, napapansin nyo ba na kapag nasa bahay ninyo ang inyong anak, di ba minsan annoying? Di ba minsan nararamdaman nyo, ano ba naman tong anak ko? Marami akong kilala, mga kaibigan, mas gusto pa nila na ang kanilang anak ay pumapasok sa school kaysa mag-stay sa kanilang bahay. Kasi nga, mga kaibigan, yung anak daw nila ipasaway daw, ay wala naman daw ginawa, nagkakalat lang sa bahay, hindi nga daw maghugas ng plato, hindi daw mautusan, laro lang ng laro, pagkatapos ang ingay-ingay pa, pagkatapos instead na nasa bahay maging productive, na pwedeng utusan kahit saglit, nagagalit kapag inuutusan, talagang nagdadabog, etc., etc. Maraming reklamo ang ating mga magulang, no? Marami akong kilalang ganyan. Aminin natin, mga magulang na nakakaranas nito, na mas gusto nyo pa na ang inyong anak ay pumapasok sa school kaysa sila ay nasa bahay. Pero iba sa akin, mga kaibigan, kasi ang anak ko, mas gusto ko yung anak ko nasa bahay kaysa pumapasok siya sa school. Hindi ko sinasabi na huwag siyang pumasok, pero yung fact, mga kaibigan, na maganda yung environment kapag yung anak ko nasa bahay. Kasi yung anak ko, hindi siya pasaway. Kaya kung maaari nga lang na hindi siya papasok sa school, sa bahay na lang siya, di ba? Gusto ko yun kasi ang anak ko po ay hindi po pasaway, mabait. In short po, magkapareho kami ng ugali. Kung ano yung ugali ko, ganun din yung anak ko, mga kaibigan. So, hindi siya pasaway. Kaya gusto ko na nasa bahay siya. Pero karamihan po sa ating mga magulang, talagang nararamdaman ko po yan kahit nung nagtuturo ako, mga kaibigan. 9:00 po ang pasok. 7:00, andyan na yung anak nila. 7:00, hinahatid na sa school yung anak nila. Kasi nga, ang kukulit ng bata, ayaw ng magulang na nasa bahay, etc., etc. No? So, aminin po natin yan, mga magulang. So, balikan natin yung sinabi ko na sa isang room, merong 75 to 100 na mga bata na iba-iba ng kultura, iba-iba ng ugali. Kung kayo ang teacher, ilagay nyo ang inyong sapatos, ilagay nyo ang inyong paa doon sa sapatos ng teacher. Kung kayo yung teacher, kayo yung nandyan, siguro hindi nyo nararamdaman yung nararanasan ng teacher dahil baka hindi ninyo naranasan magturo. Pero ako po bilang isang guro, naranasan ko na yan, sabi ko nga sa inyo, so alam ko po kung paano yung setting ng isang classroom na kung saan nag-iisa ka lang, kaharap mo ang 75 to 100 na mga bata, iba-ibang ugali, iba-ibang kultura, iba-iba ang pagpapalaki ng magulang. Diba napakahirap po yun? Mahirap po yun, mga kaibigan. Mahirap yun i-handle. Pero ang mga guro natin, dahil sila po ay merong mga trainings, kaya na-handle po ito ng mga guro. Kasama na ako doon. So, in short po, mga kaibigan, dapat siguro na iniintindi din natin kung ano yung nangyayari sa guro. Oo, sasabihin natin, bakit kasi hindi niya kayang separate yung kanyang personal issues doon sa kanyang trabaho. Mga kaibigan, nandun na tayo, no, na dapat maging professional, dapat i-separate niya or matuto siyang i-contain yung kanyang emotions, i-separate niya ang kanyang personal doon sa kanyang trabaho. Nandun na tayo. Pero mga kaibigan, eto, hindi sa kinakampihan ko yung guro, baka itong guro na ito ay noon pa nagtitimpi. Noon pa nakakaranas ng mga kabastusan ng kanyang estudyante, baka naman noon pa ito at ito ay sumabog lang, mga kaibigan. No? Kaya nakapagsalita na siya ng ganito. Pero kung titingnan nyo, pigil na pigil ang guro at hindi po siya nagbitaw ng pagmumura. Wala ka makikitang mura doon, mga kaibigan. Ang sinabi, ang mga narinig ko doon, yung katulad ng sinabi niya na wala kayong puwang sa mundo. Mga kaibigan, kung titingnan natin, may katotohanan yung sinasabi ng guro. Walang puwang sa mundo kung hindi sila talaga magbabago. Diba? Sa totoo lang, kung magiging ganon ang attitude nila at hindi sila magbabago, talagang wala kang puwang sa mundo. Magbago ka, di ba? Kasi magiging ano ka lang kumbaga, kung ipagpapatuloy mo yung ginagawa mo, magiging salot ka lang ng lipunan at hindi ka makakatulong sa community at sa gobyerno. No? Magiging salot ka.
Kaya mga kaibigan, naiintindihan ko yung ano dito ng guro yung nararamdaman ng guro. Siguro dahil tao lang din ang mga guro, mga kaibigan, itanim natin sa isip natin yan, tao lang ang mga guro, mga kaibigan, na nararamdaman din at nakakaranas din, mga kaibigan, ng mga pagkakamali. Ito lang siguro, mga kaibigan, pagkakamali ng guro. Kasi, bakit niya video pa? Bakit doon pa mismo sa live, no, na kanyang TikTok, no? Siguro dapat hindi na lang siya nag-video ng ginawa niya ito, nang pinagalitan niya yung mga estudyante na yon. Kasi mga kaibigan, ako din naranasan ko rin yung ginawa ng guro na yan. Naranasan ko po yan nung ako po ay nagturo ng high school. Third year, no? Araling Panlipunan. Naranasan ko po yan, mga kaibigan, na talagang nag-burst out ako, yung anger ko, mga kaibigan, at talagang pinagalitan ko sila ng todo-todo, mga kaibigan. At talagang lahat, mga kaibigan, nasabi ko talaga, pero hindi ko sila minura. No? Parang katulad ng guro, hindi ko sila minura at pinamukha ko sa kanila na estudyante pa lang kayo ngayon, pero ganito na ang mga ugali nyo. Hindi pa nga kayo professional, wala pa nga kayong napapatunayan, pero ganito na ang mga pag-uugali nyo. Magbago kayo. Yung mga sinabi ko, mga kaibigan, talagang sinermonan ko sila ng husto, no? Kaya ramdam na ramdam ko yung nangyari doon sa teacher na yon. Na once in our life, mga kaibigan, hindi tayo nakakapagtimpi na naibubuhos natin. Kasi tao lang naman tayo Kaya, eto yung masasabi ko, no, huwag natin huhusgahan yung guro. Dahil sabi ko nga, kung may mga magulang nga, na 2, 3, 5, 6, 7 lang ang anak nila, pero nasasaktan nila. Andyan yung nagagawa nila ng hindi lang verbally hindi lang verbal abuse ang nagagawa nila, physical abuse pa. Nasasaktan nila, yung iba pa nga napapatay nila ang kanilang mga anak, mga guys, no? So, kung makikita natin, mga kaibigan, kung tayo nga minsan mga kaibigan, ay nagagawa natin na magalit sa anak natin, nasasaktan natin at ating na pagsasabihan ng hindi magaganda. Ito pa kayang guro, mga kaibigan, na alam naman natin na 75 to 100 ang tinuturuan yan sa isang araw, mga kaibigan. Ay, hindi lang sa isang araw, hindi lang, mga kaibigan, 75 to 100 kasi may mga lumilipat-lipat pa, mga ibang mga, kasi subject yan no? So may ibang na naman, ibang mga bata na naman. So ang dami, mga kaibigan, plus meron pang personal issues ang guro. Plus meron pa sigurong issue ang guro sa kanilang principal, meron pa sigurong issue yung guro sa kanyang co-worker, no, na mga guro din. Pagkatapos hindi natin sila iintindihin. Hello, tao lang ang guro. Intindihin nyo rin sila. Dahil ang mga yan, sa totoo lang, mga kaibigan, eto kasi, eto yung mindset ko, eto yung ininstill ng magulang namin sa amin. Na ang mga guro ay pangalawang magulang natin. Kapag nasa school tayo, ang mga guro ang pinagkakatiwalaan natin as second parent ng ating mga anak. Ito yung ininstill ng mga magulang namin sa amin, no? Kaya mga kaibigan, pag meron kami ng mga sinasabi, no, nung mga bata pa kami, umuwi kami ng bahay, pag sinasabi namin, pinalo ako ni teacher kasi ganito, wala daw akong dalang yung project. Pinapagalitan pa kami ng magulang namin, hindi kami kinukonsinti. At sinasabi sa amin, bakit ka kasi hindi nagdala ng project? Tama lang yung ginagawa ng teacher mo na pagalitan ka kasi hindi ka sumusunod. Ganun, mga kaibigan, yung ininstill ng aming magulang sa amin na ang guro, second parent yan. Ang guro, sundin mo, magkaroon ka ng respeto kasi pangalawang magulang yan. Kung nire-respeto mo yung mga magulang mo, dapat irespeto mo rin ang guro. Kasi sila yung nagtuturo sa inyo. Pangalawang magulang kapag sila ay nasa school, kapag kayo ay nasa school. Pangalawa, mga kaibigan, sa tingin nyo ba magagalit ng ganun ang teacher? Sa tingin nyo ba mag-burst out yung kanyang emotions na parang sumabog na bulkan kung walang ginawa itong mga kabataan na to? Kung hindi siya binibuisit everyday ng kanyang buhay na tuwing pumapasok siya sa school? At sa tingin nyo ba, sino kaya ang napakabait na talagang santa kung everyday ay merong mga bastos na mga estudyante na hindi marunong man sumunod, na mga feeling entitled na akala mo sinong mga siga? Sinong guro ang santa na makakatiis niya na hindi man lang niya masabi yung kanyang mga sermon? Mga kaibigan, huwag kayong magagalit kung sinesermonan ang inyong mga anak ng
ang inyong mga anak ng kanilang mga guro. Huwag kayong magagalit at huwag niyong kukonsintihin ang inyong mga anak. Dahil mga kaibigan, sa totoo lang, nung panahon namin mga kaibigan, andyan pa yung kapag hindi ka nakapag-memorize ng multiplication table, yung mga kamay nyo, dyan, nakahanda na lahat yan. Pagkatapos, may palo yan. May palo yan. Malaking stick, makapal, may palo yan. Tapos, yung mga makukulit, face sila sa board, nakaganon sila. Pagkatapos, meron pa ditong mga libro. Tapos mga kaibigan, meron naman mga pinapalabas, meron naman mga pinapaluhod sa munggo. Sa panahon namin, ganun mga kaibigan. Kaya kita mo, ang mga kabataan nung panahon namin, mga mababait kami. Iyan bang malayo pa lang yung guro namin? Pag nakita namin na meron mga bitbit, nag-uunahan kami mga kaibigan at aming kinukuha yung bitbit ng guro namin at dinadala namin sa classroom. Kita nyo, pero ngayon, may bitbit si ma'am. Naku, talagang hindi na magkanda ugaga si ma'am. Yung mga estudyante, makakasalubong si ma'am, hindi malang good morning ma'am, pagkatapos sasagiin pa si ma'am, pagkatapos mahuhulog pa yung mga libro. Sa totoo lang, ang dami na pong bastos ng mga estudyante ngayon. Naranasan ko po yan kasi sabi ko nga sa inyo, nagturo ako 8 years. Nakater ko na po lahat ng ages, preschool, elementary, high school. At adult, meron din akong naturuan. Mga kaibigan, talagang ang daming bastos ng mga estudyante ngayon. Kaya natatawa ako nung binubuli nila yung teacher na nag-viral. Hello! Tao lang si ma'am. Subukan nyo kayang maging guro. Magturo everyday sa 75 to 100 students in one classroom with different attitudes, with different nature, and with different upbringing. Tingnan ko kung hindi kayo makalbo sa stress. Tingnan ko lang. Kasi mga feeling perfect kayo, mga feeling super mababait kayo samantalang yung anak nyo nga lang kapag nagkamali, sinasabihan nyo ng napakasamang salita, mas pinapalo nyo pa, pinapalayas nyo pa minsan. At least si ma'am, hindi siya nagmura. Sinabihan lang niya ng medyo masasakit na mga salita na talagang totoo naman yun. Sana tumagos sa kanilang puso, no? Totoo naman yung sinabi ng ma'am nung teacher na wala kayong puwang sa mundo, ganyan mga ugali nyo. Mag-board exam nga kayo. Tingnan ko kung makapasa kayo. Totoo naman yung sinabi ng guro. Hindi na nga kayo matatalino, ang sasama pa ng ugali nyo. Totoo naman yun, mga kaibigan. Kasi yan din ang naranasan ko nung ako'y nagtuturo. Kung sino yung mga hindi matatalino, sila pa yung mga disrespectful, sila pa yung mga hindi gumagawa ng mga proyekto, ng kanilang mga sulatin, sila pa yung hindi gumagawa sa sinasabi ng teacher, hindi sila sumusunod. Pero yung mga matatalino, sila talaga yung mga tahimik at talagang nakafocus doon sa lessons ng teacher. So, totoo yung sinasabi ng teacher. Bakit kayo nasasaktan? Bakit nyo binubuli yung teacher? Subukan nyo kayang mag-teacher para nang sa ganun, malaman nyo kung ano ang sinasabi at kung ano ang damdamin ng teacher. Kasi mga kaibigan, nakakatawa na binubuli nyo yung teacher dahil doon sa nangyayari. At ito ngayon, ang DepEd iniimbestigahan itong viral video na to kung anong nangyari. Sana lang maging patas dito ang DepEd at huwag naman masyadong ikonsinti yung mga bata. Kasi once na papaboran mo yung sinasabi ng mga bata, pagkatapos isa-sanctions mo yung teacher, pwede mo siyang i-sanction, mga kaibigan, pero wag yung kumbaga, isang punishment na talagang matinding punishment na hindi naman nararapat, no? Siguro pwede mo siyang bigyan lang i-reprimand mo lang siya, mga kaibigan, at ipaalala mo lang sa kanya yung maximum tolerance, no? Yung mandato ng isang teacher na dapat ganito tayo, yung maximum tolerance natin, dapat sobrang haba ng pasensya natin. Kasi mga kaibigan, teaching is not a job. Sa totoo lang, hindi po yan talagang trabaho. Yan po ay isang vocation. Yan yung palagi kong sinasabi nung ako ay nagtuturo. Teaching is not really a job, but it's a vocation. Isang bukasyon, mga kaibigan, na kaunti lang ang merong calling. Hindi lahat ng tao may calling sa pagiging teacher. No? Hindi lahat. Ako may calling ako doon, mga kaibigan. Pero inayawan ko na siya
ayoko na, inayawan ko siya kasi mga kaibigan, naramdaman ko ang sarili ko nang habang tumatanda ako, 8 years ako nagturo ng preschool, nakapagturo ako ng elementary at saka ng high school, naramdaman ko nung habang tumatanda ako mga kaibigan, nauubos ang pasensya ko sa mga preschool. So instead, tsaka sa high school din, instead na makagawa ako sa kanila ng physical abuse, nag-stop na lang ako mga kaibigan. Kaysa naman dumating ang araw na makagawa ako sa kanila ng physical abuse pagkatapos mademanda pa ako, makulong pa ako. Diba? Kasi nararamdaman ko, nauubos na yung pasensya ko. Hindi ko na kinakaya. Yung sama ng mga kaibigan, real talk tayo hindi ko na kinakaya yung mga undisciplined na napakawala talagang disiplina ng mga kabataan ngayon. Kasi sa totoo lang, nabuhay ako noon, mga kaibigan, kung saan disiplinado pa ang mga bata. Na kung saan ang mga magulang ay hindi kumukonsinti sa mga bata. Pero ngayon, pag nagsumbong yung anak, sugod si magulang, sugod. Aawayin ngayon yung teacher. Ikaw, teacher ka, ipapadeped kita. Ikaw ganyan, bakit mo ginaganyan yung anak ko? Alam mo ba na buong buhay ko yung anak ko na yan, hindi ko man lang yan. Ang dami nang sinabi. Hello? Ikaw kaya magturo sa anak mo. Diba? Ikaw nga ang magturo sa anak mo. Huwag mo nang papuntahin sa school ang anak mo. Huwag mo nang papasukin sa school ang anak mo kung hindi mo kayang ipa-undergo doon sa responsibility ng isang guro. Kasi mga kaibigan, ito sa totoo lang ito ang aking mindset Once na pumasok ang anak mo sa school, wala ka nang doon. Wala ka nang pakialam doon. Yung guro na ang may pakialam doon kung paano magdisiplina, kung paano hubugin ang anak mo. Wala ka nang paki doon. 'Di ba? Once na pumapasok ang anak mo sa school, ang guro ang may karapatan na magdisiplina sa kanya. Ngayon, pag uwi niya sa bahay, ikaw naman, second parent nga Ang guro ay second parent natin. Hindi sila kung sino-sino lang na mga tao na inilagay dyan. Mga kaibigan, pinapapunta mo ang anak mo sa school, pinapag-aral mo sa school, pagkatapos wala ka palang tiwala sa guro. Ano yan? Diba? Meron ka palang trust issue sa guro, pagkatapos pinapapunta mo sa school yung anak mo. Kung hindi mo kayang mag-submit, at kung hindi mo kayang ipasubmit ang anak mo sa kanilang guro, wag mo na silang papuntahin sa school. Ang gawin mo na lang, ikaw ang magturo sa anak mo hanggang sa sila ay makatapos at makagraduate. Ganon na lang. Di ba mga kaibigan? Kaya, ito masasabi ko sa inyong mga viewers, sa mga viewers ko dito. Sinasabi ko na ang guro po sa isang araw, ilan ang tinuturuan yan? Sa isang classroom, 75 to 100. Mga kaibigan, itry nyo maging guro para maranasan nyo yung dilema namin na mga guro. I-try nyo. At hindi lang yan mga kaibigan habang nagtuturo ka, mga kaibigan, merong, sa education kasi, sa teaching kasi, hindi lang turo-turo Hindi lang turo-turo ang gagawin mo. Mga kaibigan, bukod sa nagtuturo ka, gagawa ka pa dyan ng teacher's made materials. Yung mga visual aids mo, gagawa ka pa yan mga kaibigan. Gumagawa ka pa niyan, pagtutuunan mo pa yan ng pansin. At the same time, mga kaibigan, gumagawa ka pa ng mga report ng mga bata. Yung mga observations mo sa kanila everyday kung ano-ano yung mga ginagawa nila. And then mga kaibigan, gagawa ka pa ng mga exams. No? Ganyan yung naranasan ko kasi private ako private teacher ako. Gumagawa pa kami ng mga exams. And then, ang exam, mga kaibigan, subject to scrutinization na talagang sobrang kailangan, talagang perfecto siya. So, may mga time may mali sa ganito. Sasubmit mo sa principal may maling ganito. Babaguhin mo na naman yan. And then, mga kaibigan, aside from that, everyday, mag-check ka ng libro nila. Everyday, mag-check ka ng test paper nila. Everyday, i-check mo rin yung kanilang yung mga sarili nila. Kung okay na ba sila, kakausapin mo silang konti, etc., etc. And then, pagkatapos ng mga kaibigan, kapag nag-exam, mag-check ka na naman ng tambak na mga papel, magkukwenta ka ng tambak na mga grades nila, mga kaibigan, at
Ang daming gagawin pagkatapos ng mga kaibigan, mag-excel ka na naman ngayon, itatali mo yung kanilang mga grades. Ang dami, sobrang dami. Pagkatapos meron ka pang kailangan gawin na ikaw ay papatawag pa ng principal mo kasi may kailangan gawin. Pagkatapos kapag meron pang mga program katulad ng mga linggo ng wika, kayo mga teacher din ang in charge doon sa programa. Maggagawa kayo ng mga decors, and then kahit na Saturday, minsan Sunday, pupunta kayo sa school, and then gagawa pa kayo mga kaibigan ng script ninyo, yung inyong sasabihin doon sa programa, and then mga kaibigan, kapag malapit ng graduation, gumagawa kayo ng medals, gumagawa kayo ng yung pamphlet na andoon yung mga description ng mga bata, ginagawa ko yan mga kaibigan, ang dami-dami. Alam nyo ba ang teacher, pagdating sa bahay, trabaho pa rin sa school. Mga kaibigan, minsan natutulog ako, mga kaibigan, 3:00 ng madaling araw. Dala-dala ko pa rin ang trabaho namin sa school. Ganon po kahirap, stressful, at sobrang napakahirap po magturo. Kaya ang masasabi ko, dapat mga bata, maging respectful kayo sa teacher nyo. At wag nyong balahurain ang teacher nyo kasi ang daming niyan, ang daming sakripisyo niyan, mga kaibigan. Kung hindi kayo guro, hindi nyo ito mararamdaman, hindi nyo alam kung paano ang maging teacher. Pero tingnan nyo na lang kung ano ang ginagawa ng mga teacher. Hindi po kami katulad ng nag-oopisina. Pagdating sa bahay, ay, tulog na lang, tulog. Maghihilig ka pa. Hindi po kami ganun. Pagdating sa bahay, kakain lang ng konti, tapos andyan na yung mga libro, nakatambak na yung mga lesson plan, kung ano-ano. Ay, kailangan kong gumawa lesson plan. Pag-iisipan mo pa yan. Ano bang concept? Anong subject? Pag-iisipan mo pa yan, mga kaibigan. Ang dami ko palang checkan ko itong mga itong mga test paper. Ay, yung grades, gagawa ako ng grades. Kailangan mag-excel ako, magaganto. Malapit ng periodical test. Sandali, maggagawa ako ng exam. Mga kaibigan, sobra pong dami ng trabaho ng guro. Pero alam natin, hindi kalakihan ng sweldo. Kaya mga kaibigan, alam niyo ba, tigil yun na yung ginagawa nyo na panlalait dun sa teacher dahil lang doon sa nagkamali siya. Sa dami ng kanyang ginawang maganda, dahil lang doon sa ginawa niya, mawawala na lahat ng mga ginawa niyang maganda. Hindi po ganun, mga kaibigan. Intindihin niyo yung guro dahil yung guro po, mga kaibigan, ay hindi po basta-basta ang kanyang trabaho. Vocation po niya yun. Kaya siya nagtsatsaga maging teacher. Kung tutuusin, mas maraming mga profession na hindi naman masyadong ganun kahirap at ganun ka-abusive. Mga kaibigan, sa totoo lang kung nagrereklamo sila na meron na verbal abuse, hello, ang guro po mga kaibigan, everyday ay naaabuso ng mga estudyante. Yan po ang totoo. Naaabuso po ang mga guro ng mga estudyante. Pero, walang proteksyon ang guro Kapag nakapagsalita ng ganon, katulad mo sa teacher, verbal abuse na daw yung ginawa ng teacher. Pero, yung ginagawa ng mga estudyante sa teacher, wala. Everyday po naaabuso ang mga teacher at ang umaabuso sa kanila ay ang mga estudyante. Totoo po yan. Pero wala tayong ganong batas na, ang mga estudyante ganito. Kaya nga sabi ko, dapat mag-set na lang talaga ng standard na talagang dapat meron talagang discipline ang mga bata, na mga bata talagang kailangan sumunod. Kasi mga kaibigan, it starts from the home. Sa bahay po yan nag-i-start. Kung ang mga magulang ngayon hindi na nagtuturo ng values sa bata, natural, pagpasok nila sa school, ganun ang gagawin nila, aabusuhin nila ang teacher nila, hindi nila susundin ang teacher nila. Kaya nga mga kaibigan, nung nag-aral ako, teacher's pet ako. Sa totoo lang, hindi po ako dito nagbibiro. Teacher's pet po ako dahil bukod po sa sobrang napakabait ko na estudyante na talagang sunod ako ng sunod sa teacher, sa sinasabi ng teacher ko. Talagang nag-aaral po ako mabuti, mga kaibigan. Kaya teacher's pet po ako, paborito po ako ng teacher ko dahil kumbaga, ang teacher namin ay wala siyang problema sa akin. Dahil ako po ay masunurin. Kasi ganoon kami pinalaki ng aming magulang na ang mga guro ninyo ay pangalawang magulang. Kapag nasa school kayo, ang bahala sa inyo ay ang guro ninyo. Walang pakialam ang aming mga magulang. Kaya kapag meron kaming isusumbong, kaya nga mga kaibigan, hindi na kami nagsusumbong
Kasi pag nagsumbong kami sa magulang namin na, ay pinagalitan ako ng teacher kasi kami lang ang pinapagalitan ng magulang namin nun. Kasi, naman pala, hindi ka naman kasi, bakit hindi mo dinala yung yung project mo, submission na pala. Hindi kami tinotolerate ng magulang namin, mga kaibigan. Kaya, wala nang nagsusumbong sa amin. Kapag pinagalitan kami o napalo ka sa kasi hindi ka nag-memorize ng multiplication table, hindi na kami nagsusumbong. Kasi pinapagalitan kami ng magulang namin. Baka minsan dinadagdagan pa papaluin pa kami. Ganun mga kaibigan, kasi yun ang ininstill sa utak namin na ang mga guro dapat yung sundin, sundin yung mga sinasabi, kasi ang guro hindi naman yan magsasabi sa inyo ng mga pangit or hindi kayo uutusan ng mga masasamang bagay, no? Tinuturuan lang kayo. Iba yung mga guro na pag may mga manyakis na mga guro, yun ang dapat talaga na talagang sinusumbong. Pero as long as ang ginagawa ng guro ay nagtuturo siya sa inyo, dapat sumunod kayo. Makinig kayo. Hindi na nga kayo matatalino, masasama pa ugali nyo, hindi na kayo nakikinig. So tama yung sinasabi ng guro, mga kaibigan. Kaya nga lang, ang masasabi ko, ang mali lang niya doon, bakit naka-live, no? Nakikita tuloy siya ng tao. Pero sa tingin ko, tama yung ginagawa niyang pagsisermon. Kasi gawain din ng magulang yun Nagsisermon tayo, di ba, sa anak natin. Kapag yung anak natin merong hindi magandang nagagawa, nagsisermon tayo. Kaya para sa akin, mga kaibigan, na tama yung ginagawa niya, hindi yun verbal abuse para sa akin. Kasi sa lahat, hindi naman niya minura In general yun, yung ginawa niya, di ba? Hindi naman niya minura. At na-state ko na nga sa inyo kung bakit masasabi ko na tama yung ginawa ng guro, no? Na talagang parang eye-opener na rin sa mga kabataan na yun. Para talagang mag-isip-isip sila. Oo nga, At alam niyo mga kaibigan, anong dapat gawin ng mga kabataan na yun? Mag-sorry sila. Lahat sila. Kung sila, naka-offend sila doon sa guro, mag-sorry sila isa-isa. No? Advice ko lang sa kanila mga kaibigan mag-usap-usap yung mga estudyante na yon. Advice ko sa kanila, mag-usap-usap sila kung paano sila makakapag-sorry sa guro at siguro mag-ambag-ambagan sila. Bumili sila ng isang bagay na gustong-gusto ng guro para kumbaga token nila, regalo nila, parang peace offering. Ma-appreciate ng guro yun. Tapos mga kaibigan, mag-ano sila ng kahit isa-isa sila, mga card, o isang card lang, tapos andoon yung mga mensahe nila na sila ay nagsusorry doon sa guro, no? Na talagang ipakita nila na nagsusorry sila. At kailangan, pag nagsorry sila, hindi na nila gawin. At yung mga kaibigan, isorpresa nila yung guro nila, no? Isang araw, isorpresa nila para nang sa ganon, makahingi talaga sila ng tawad doon sa guro. At the same time, yung guro, hihingi din ng tawad yun sa estudyante na, I'm sorry kasi talagang nadala na lang talaga ako ng emosyon ko kasi hindi ko na talaga nakayanan. Mga kaibigan, yun ang tama. Yun ang dapat gawin ng mga estudyante. Huwag silang maging palalo, na maging very proud, na lalo pa nilang inaano yung guro na, ay si ma'am, ganyan, pinagalitan kami, si ma'am, ganyan, bungangera, etc., etc. Hello? 75 to 100 plus kayo sa isang kwarto. Nag-iisa lang ang guro. Yung guro nga ang na-abuse sa totoo lang Ang naaabuso ang guro. Diba? Sa totoo lang mga kaibigan. Kaya ang masasabi ko sa mga magulang, no? Alam nyo, malaki ang part ninyo kung bakit marami ngayong mga estudyante, mga pupils na mga walang modo. Malaki po ang part ng magulang dahil kayo ang unang-unang teacher ng inyong mga anak. Turuan nyo sila, instill nyo sa kanilang mga mind na maging magrespeto kayo sa mga guro nyo. Magrespeto kayo sa mga nakakatanda. Na ang guro ninyo, pangalawang parent yan, susundin ninyo. Diba? Kaso ang nangyari ngayon mga kaibigan, sorry to say mga kaibigan, nakakalimutan na ng mga magulang yung kanilang responsibility sa kanilang mga anak. Hindi na nila natuturuan yung kanilang mga anak na, gumalang kayo sa teacher nyo. Ang teacher nyo ang pangalawang magulang. Kaya marami tayo ngayon na mga kabataan na mga bastos sa kanilang mga guro. Pagkatapos kapag sumabog sa galit yung guro, magagalit yung magulang. Hello? Sa totoo lang, ilagay nyo ang sarili nyo sa guro.
Sige nga, mag-try kayo isang araw, kayo ang mag-teacher. Diba? Tingnan natin kung makakatiis kayo. baka isang oras pa lang kayo sa loob ng classroom ay sasabihin niyo, ma'am, hindi, kayo na lang ma'am, hindi ko na talaga kaya. Diba? Sabi ko nga, sana magkaroon ng programa yung DepEd, no? Kahit sa public na lang, public school. Kasi hindi naman natin mako-cover yung, yung private. Kasi lalo na, malalaki ang mga bayad yan. Nagbabayad yung mga estudyante. Siguro sa DepEd na lang, sa public schools, no? Magkaroon ng programa ang DepEd na bawat magulang, meron silang at least mga kaibigan, in 1 month, no, sa isang buwan, meron silang isang araw na magdu-duty sila. Doon sila sa loob ng classroom. Pagkatapos, sila ngayon ang mag-a-act as teacher, no? Siguro sa isang araw, siguro dalawang magulang, oh. Dalawang magulang, no? Sa isang araw, dalawang magulang ang a-assign. Tapos sila ngayon yung maghahati doon sa responsibility. Sa pagtuturo, sila yung gagawa ng lahat ng gawain ng teacher. Tapos yung teacher, nandun lang at uupo lang siya muna at mag-o-observe. At kakain, doon lang siya sa isang corner, uupo lang siya at mag-observe. Dapat, no, mga kaibigan, magkaroon ng ganitong programa, ang DepEd, na lahat ng public schools, magkakaroon ng duty ang mga magulang at least once a month. Para malaman ng mga magulang, ay ganito pala sa loob ng classroom, ay ang iingay talaga ng mga estudyante. Ay Diyos ko, iba-iba ng mga ugali, ang daming mga hindi rumirespeto, ang daming pasaway. Diyos ko, ma'am, ayoko na ma'am, pwede bang magbayad na lang ako? Hindi na, ayoko na mag-duty. Diba? Malalaman nyo ngayon kung ano yung ginagawa ng mga anak nyo. Diba? Sana may ganun na lang mga kaibigan, no, na gawing programa ng DepEd na sa isang buwan at least duty ang magulang sa classroom para malaman niya kung paano ang ginagawa ng isang guro. Diba? Andali, basa muna tayo. Sana mga magulang ng mga pasaway ng mag-aaral pumunta sa school at humingi ng sorry dahil mga pasaway nilang mga anak. Oh, correct din po kayo dyan, no? Tama po yan. Juliet Paclebar, correct po kayo. Leonisa Irenia, correct po, ma'am. Rose Reyes, the generation now are wild and disrespectful. Correct. Tama kayo dyan. Kim Santos, salamat po, no? And Luz Hernandez, salamat din po sa panonood. Danny Soreso, hi Admin Rich. Hi din po. Martin Elisa Gudyasan, hello Admin Rich. Hello din po sa inyo. Pedra Doha, Nita, thanks po, no? At Delna Ormatan Villar, napakadaming responsibilities ng mga teachers, kaya di ko po pinapangarap na maging teacher kasi gusto ko pagkatapos ko sa office, hayahay na pag-uwi sa bahay. Correct po kayo, no? Ang teacher lang ang nag-iisang profesyon na pagdating sa bahay, nagtatrabaho pa rin, dala ang trabaho galing sa school. Kasi naranasan ko po yan. Minsan 3:00 ng madaling araw, gising pa ako, naggagawa pa ako ng mga gawain, mga lesson plan, mga checking, mga kwenta-kwenta ng grades, etc., etc. At yung mga paperworks, no? Juliet Paclebar, napakaganda ng mga ugali ng mga tao dahil maganda ang pagtuturo sa paaralan dahil yun mandato ng presidente. Maliban sa mga inggit sa President Marcos, ang GMRC as subject yan sa school at very effective yan. O nga po, no? Noon, no? Meron tayong GMRC, Good Manners and Right Conduct, no? Kaya yung ibang guro na namin noon nag-walk out sa kasutilan namin. Correct po kayo, Angelo J. Evangelista Angeles, no? May mga guro nag-walk out, no? Sa classroom habang nagtuturo. Merong talaga namang napakasutil ng mga estudyante. So yung guro, mga kaibigan, instead na mabato niya, masaktan niya yung mga estudyante, nag-walk out, lumalabas saglit sa room. At kumbaga nagpapahupa ng kanyang emosyon, mga kaibigan. Okay din yung ganun, no? Na tinuturo din sa amin yun na kapag hindi nyo na kinakaya yung mga estudyante sa sobrang tapos galit na galit kayo, labas kayo sandali ng classroom, no? Tapos i-ano nyo lang sarili nyo and then
after at least 2 minutes, okay na kayo, pasok na ulit kayo sa classroom at magturo, no? Kumbaga, papahupain mo lang ang iyong galit, ang iyong emosyon. Tama po yun. Rosala Dahino, good afternoon, Admin Rich, from Cagayan de Oro. Hi, hello po, Rosala Dahino. Sana makabalik po ako dyan sa Cagayan de Oro. Napakaganda ng ating lugar, no? Lenny Del Rosario, good PM. Good PM din po, no? And Rolando Pisco, good PM. Yes. And sino pa? Si Kim Santos. Tama po, yan. So, sa part naman tayo ng mga bata, ng mga pupils, no? So, eto, pupils naman. Yung mga pupils, no, yung mga estudyante, eto lang ang masasabi ko sa inyo. Unang-una, tandaan nyo, no? Sana nga ito ini-instill sa isip nyo ng inyong mga magulang, no? Para naman iba yung inyong perspective, no? Pag nasa school kayo, no? Pero sana, eto ang tandaan nyo, no, mga kabataan, mga estudyante, mga pupils. So, una muna, ano natin classify, pupils, ayan po yung start po yan sa preschool hanggang po doon sa mga grade 6, no? Mga pupils po yan. Pupils ang tawag dyan. Pag nag-high school na po yan, estudyante na yan. No? Hanggang college, estudyante na po ang tawag dyan. So, ganito po yan mga kaibigan. Kayong mga mag-aaral or mga learners, ilagay nyo sa puso nyo at sa isip nyo na pag pumasok kayo sa school, ang inyong mga guro, ang inyong pangalawang magulang. Number 1 yan, ha? Kasi, once na inisip mo na ang iyong mga guro ay iyong pangalawang magulang, mga kaibigan, irerespeto mo sila. Kung paano mo nirerespeto ang magulang mo, ganon mo rin irerespeto ang iyong mga guro. Kasi nga, pangalawang magulang mo sila eh. Diba? And then, pangalawa, instill mo sa utak mo at dyan sa puso mo na yung trato mo sa iyong mga guro, ibig sabihin, ganun ka. Kung binabastos mo ang mga guro mo, ibig sabihin, bastos ka. Kung ang mga guro mo ay hindi mo kayang sundin, at kung yung mga guro mo, binabalahura mo, ibig sabihin, ganon ka rin. Balahura ka talaga. Di ba? Kasi, yung trato na binibigay mo sa mga guro mo, yun ka. Kasi paano mo nga naman sila tatatruhin o ititreat ng maganda? Eh wala namang maganda dyan sa loob ng puso mo. Paano ka magiging respectful sa guro mo? Eh hindi ka naman ganun, hindi ka naman talaga marunong rumespeto. Gets niyo mga kaibigan? So your actions speaks of who you are. Yung mga aksyon mo, nagpapakita lang na ganun ka. Wala ka talagang respeto. Yan ang nailagay, naituro ng magulang mo siguro sa'yo, yung hindi ka makapagrespeto sa kapwa-tao. Lalong-lalo na sa guro mo na pangalawang magulang mo supposed to be. Diba? And then pangatlo, isipin mo na pumunta ka sa school, hindi para mangulit. Pumunta ka sa school, hindi para magpasaway. Pumunta ka sa school dahil gusto mong matuto. Ang number 1 objective mo dyan, pumunta ka sa school para matuto, para magkaroon ng magandang kinabukasan, para makatapos ka sa pag-aaral mo, para someday makuha mo at mapasayo yung profesyon na gusto mo at talagang maging successful ka balang araw. Isipin mo yan. No? Hindi ka pumunta sa school para mangulit. Hindi ka pumunta doon sa school para magpasaway. Pumunta ka sa school para mag-aral. No? Pang-apat, dapat mong isipin na bilang isang mag-aaral, wala ka pang maipagmamalaki sa guro mo. Hello, tama yung sinabi ng guro eh. Na wala pa nga kayong narating eh, di ba? So isipin mo yun bilang isang estudyante, bilang isang pupil, wala ka pang narating sa buhay. As of now, isa ka palang estudyante na kumukuha ka palang ng knowledge. Nag-aaral ka pa, ang yabang-yabang mo na. Nag-aaral ka pa, iniinsulto mo na, ang guro mo, pinagtatawanan mo na. Eh, ang yabang-yabang mo, wala ka pang narating sa buhay. Baka nga hindi ka makatapos ng pag-aaral mo.
Tama naman yung sinabi ng guro, di ba? Kaya yan, mga estudyante, ilagay nyo, isaksak nyo sa utak nyo. Huwag kayong magmayabang. Huwag nyong pagtatawanan ang guro nyo dahil kayo, wala pa kayong narating sa buhay. Ang guro nyo, andyan na yan. Di ba? Panglima, isipin nyo naman, mga pupils at estudyante, yung kayod ng magulang nyo. Pahalagahan nyo yung effort ng magulang nyo na nagtatrabaho sila para bigyan kayo ng baon. Kasi kahit public kayo, kahit public schools kayo, kailangan nyo naman din ng baon, di ba? Kasi mamasahe kayo, meron kayong mga bibilin na pag may counting project, kapag meron kayong bibilhin na pagkain, kailangan nyo rin ng baon, di ba? So isipin nyo yung effort ng magulang nyo. Everyday, binibigyan kayo ng baon para mag-aral. Ang mga magulang nyo ay nagtatrabaho para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pagkatapos, eto gagawin nyo. Iinsultuhin nyo ang teacher nyo. Pagtatawanan nyo. Napakasalbahin ninyo. Hindi kayo sumusunod. Dapat iniisip nyo, mga pupil, mga estudyante. Diba? Isipin nyo ang magulang nyo na yung mga magulang nyo, hindi yan sila habang buhay nasa inyo. Diba? Mawawala din yan sila pagkatapos hindi pa kayo tapos mag-aral. Anong gagawin nyo? Pagdating ng araw, andyan kayo sa kalsada, palimos po. Pag biglang kinuha ni Lord yung mga magulang nyo, sino nang bubuhay sa inyo? Pagkatapos, hindi kayo nakatapos mag-aral dahil ginagawa nyo sa school, pinagtatawanan nyo yung teacher nyo, iniinsulto nyo yung teacher nyo. Di ba? So, isipin nyo yung effort ng inyong mga magulang. And then, pang-anim, mga kaibigan, dapat isipin yung mga estudyante kayo at yung mga pupils, kayong mga learners, isipin nyo na ang ginagawa ninyo ay para sa inyong sariling kinabukasan. Mahalin nyo yung sarili nyo, di ba? Kung iisipin mo yung kinabukasan ko to, aayusin mo yung pag-aaral mo. Hindi yung magtatawa ka sa teacher mo, ipapamukha mo sa kanya na mukha siyang tanga dyan habang nagsasalita. Walang nakikinig sa kanya. Dahil pinagtatawanan nyo. Hindi ganun. Dahil pagdating ng araw, mga kaibigan, pwede kayong mag-fail. Pero ang teacher nyo, andyan na siya nagtuturo sa inyo. At andyan na siya, pwede pa siyang umangat. Kumuha lang siya ng masteral, ng doctorate, pwede na siyang maging principal, or pwede siyang gumawa ng sarili ng school. Pero kayo, andyan kayo, estudyante pa lang. Marami pa kayong kakaining bigas. Yan dapat ang tinatandaan nyo. Diba? Kaya huwag kayong magmayabang, huwag niyong pagtatawanan yung guro nyo. At huwag niyong i-disrespect. Yan. Basa mo na ako. Rosala Dahino. Nakita ko rin sa mama ko dahil public school teacher din siya noon. Hanggang bahay dala niya trabaho. Gumagawa ng lesson plan. Tapos minsan tumutulong pa kami mag-check ng papers. Pero di naman nagre-reklamo ng mama ko sa ugali ng estudyante noon. Kasi mas disiplinado mga bata noon. Mga masunurin. Correct po kayo. No? Talagang disiplinado talaga ang mga bata noon. Itingin lang ng teacher namin titingnan lang kami ng teacher namin behave na kami. At makita namin ang teacher namin malayo. May dala-dala, takbuhan kami. Tutulungan namin sa pagdadala. Pero ngayon wala na. Wala nang ganyan. Wala nang gumagawa niyan. Masagi pa ang teacher. Nasasagi yung teacher. Wala lang, parang walang nakita. Makasalubong ng teacher. Wala nang nag-good morning, ma'am. Iba ang bata noon, iba ang mga estudyante noon sa mga estudyante ngayon. Iba. Kaya talagang ang turo noon, mga kaibigan, at ang mga magulang din noon kasi, yan din kasi ang na-instill sa mind ng mga magulang noon na ang mga guro ay pangalawang magulang ng mga estudyante. Pero ngayon wala na yan Hindi na tinuturo na yan ng mga magulang. Pag nagsumbong ang bata, sugod sa school. Pagkatapos tatalakan yung teacher. Punta pa ng DepEd. Susumbong pa sa DepEd. 'Di ba? Unless na lang kung yung tungkol sa mga injustices katulad ng yung anak mo naman ang dapat na maging first honor. Pagkatapos ginawang first honor yung isa.
O doon ka umalma, doon ka magpunta sa DepEd. Tapos may mga hawak ka naman mga ebidensya. O yan yung mga quizzes ng anak ko. Mas matataas kaysa doon sa naging first honor. Ito yung mga periodical exam ng anak ko, mas matataas kaysa doon sa naging first honor. Yung mga ganong issue, pwede yun isumbong, pwede yun talagang sa DepEd. Kasi talagang may mali ang teacher doon. Baka talagang meron siyang favoritism o baka katulad nung nangyari sa akin ngayon, mayaman kasi yung aking best friend. No? O, konting kwento lang ha. Etong teacher ko na to, grade 4 ito mga kaibigan. Grade 4 ako. No? Favorite teacher ko pa naman siya nung grade 4 ako mga kaibigan. And then lahat ng mga subject teacher ko, alam nila na ako ang first honor. Kasi nga mga kaibigan, kahit sa mga subject nila, ako talaga yung nag-excel. Ako yung tipong, pag nag-exam kami, 100. 100 talaga mga kaibigan. At sabi nga ng yung mga classmate ko, sabi sa akin, bakit nakaka 100 ka dyan? Eh, tiningnan nila yung mga questions. Eh, ito mga to, mahirap to eh. Ayan, pinag-aralan natin yan last year. And then sasabihin na, ha? Nare-recall mo yan, last year pa natin yung pinag-aralan. Mga ganun mga kaibigan, kung ano yung napag-aralan namin kahit na matagal na, nare-recall ko siya. So talagang nakakakuha ko ng 100, no? Totoo yan mga kaibigan, ha? Andyan si God, ha? 100 na kukuha ko sa mga exams. So lahat ng mga teachers ko, paborito ako noon mga kaibigan, at talagang alam nila ako ang first honor. Pero mga kaibigan, eto na, malapit ng graduation. Magpipik na ngayon at magsasabi na kung sino ang first honor. Gulat, pati ako, gulat na gulat ako. Pati yung mga classmates ko, gulat na gulat. Pati yung mga teachers namin, gulat na gulat. Bakit daw second honor lang ako? At ang naging first honor, ang ginawang first honor ng aming advisor ay yung best friend ko. So, ang nangyari pa ng mga kaibigan, kinausap ako ng teacher ko sa Aralin Panlipunan, si Mrs. Aguinaldo. Natandaan ko pa yon, yung Muslim siya, Mrs. Aguinaldo. Siya yung nanununtok, mga kaibigan, ng classmates ko na mga lalaki. Kapag hindi ka nakagawa ng assignment, sikmuraan ka. Ang lakas, mga kaibigan. Ang kamao nun, siya, babae na malaking tao na talagang sisikmuraan ka sa tiyan mo kapag hindi ka nakagawa ng assignment. Kinausap niya ako, sasabi niya sa akin, bakit hindi ikaw ang first honor? Ikaw naman talaga ang first honor sa lahat ng mga subjects, sa lahat ng yung grades mo, yun talaga napakataas. Bakit hindi ikaw ang first honor? Ang sabi pa niya, gusto mo tulungan kita? Tutulungan daw niya ako magko-complain. Pero ang sabi ko, sige, sure, wag na lang. Kasi ayoko na ng tapos grade 4 pa lang ako noon. Tapos ayoko rin namang isumbong sa magulang ko, no? Kasi naturuan na ako ng magulang ko na sumunod sa teacher, no? So hindi ko na siya inano. Kasi alam naman ng lahat kung sino ang first honor. Kamukat-mukat mo mga kaibigan. Nung nag-graduation kami, at nung natapos lahat-lahat, nalaman ko na yung best friend ko mga kaibigan, ay palagi pala niyang binibigyan yung aking teacher, yung advisor namin. Binigyan niya ng Citizen na gold watch. Citizen, uso pa noon yan. Citizen, mga kaibigan, gold watch. Binigyan niya ng ipit na gold. Kasi may-ari sila ng ng malaking bakery dun sa lugar. No? Tsaka meron silang ibang negosyo. Binigyan pa niya ng bracelet gold. At nalaman ko, binigyan din niya ng kwintas na gold. So sabi ko, alam ko na. So, yung teacher na advisory teacher namin na paborito ko pa naman, no? Mga kaibigan, nabili siya ng pera. Nabili siya. So instead na maging first honor ako, ginawa lang akong second honor. At yung experience ko na yon, until now, hindi ko yun nakakalimutan. Nandito pa rin yun. Kumbaga, hindi ako nakamove on doon sa experience ko na yun, mga kaibigan. Pero wala na yung galit ko. Siyempre, grade 4 pa ako noon Pero hindi ko siya nakakalimutan. At hindi ko rin nakakalimutan yung teacher ko na yun. Pero hindi ako sa kanya nagtanim ng galit. No? Kasi sabi ko, alam naman ng lahat ng mga subject teachers ko na ako ang first honor. At even mga classmates ko, kinausap nila ako, bakit second honor ka lang? Dapat ikaw ang first honor. Hindi naman yan magaling hindi naman Tsaka kita mo ng mga kaibigan no? Recitation. Magtatanong yung teacher namin, hindi pa tapos yung tanong niya. Nakataas na ako. Mga kaibigan, magtatanong pa lang siya
Hindi pa tapos yung tanong niya, nagtataas na ako ng kamay. Ganon. So, sabi ko, sige, hayaan na lang yan kasi hindi ako nagsumbong sa mother ko. Yun. Tapos, wala. Hinayaan ko na lang siya. Alam na ng Panginoon yun. Alam ng lahat na ako ang first honor. No? So, yun ang mga kaibigan, no? Balik tayo dun sa topic. Kaya ang masasabi ko dito sa mga estudyante, matuto kayong gumalang sa guro nyo. Dahil hindi nyo alam kung ano yung battle na pinagdadaanan ng guro ninyo. Isipin nyo iisa lang ang guro nyo sa classroom. Iisa lang. Kayo 75 to 100. Iba-iba ang inyong mga ugali. Iba-iba ang mga kultura ninyo. Iba-iba ang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang. Intindihin nyo ang guro nyo. Dahil ang guro nyo, nag-iisa lang siya na nagdidisiplina sa inyo. 75 to 100 students in one classroom. Mahirap yun. Kaya yun na lang ang isipin nyo, di ba, mga kaibigan? Yun na lang isipin nyo. Mahalin nyo yung guro nyo. Dahil yung ginagawa nila, hindi nyo kayang gawin yan, mga kaibigan. Yung mga estudyante na yan. At isipin nyo, estudyante pa lang kayo. Wala pa kayong napapatunayan sa buhay. Saka na kayo magyabang. Pag, gumraduate na kayo, nag-excel na kayo, ano na kayo, maganda na yung buhay nyo. Saka nyo balikan yung teacher nyo. At sabihin nyo sa kanya, ma'am, salamat po sa pagtuturo nyo. Eto ako ngayon. Successful na ako ngayon. Alam nyo, dapat ang ginagawa ng mga estudyante na to, gawin nilang challenge. Yung sinabi ng guro sa kanila, gawin nila, i-take nila yun as a challenge na, wala pala akong puwang sa mundo, sige, pag-iigihan ko to. Tingnan natin, pag-iigihan ko to. Aayusin kong pag-aaral ko, pagkatapos babalik ako dito pag successful na ako. Papamukha ako sa iyo na, na successful na ako. Gawin nilang, i-take nila yun as a challenge. Huwag silang magagalit na sinabi yun ng guro sa kanila kasi totoo naman yun na wala pa nga silang napapatunayan sa buhay, ni hindi pa nga sila nakakapag board exam, or bar exam, o kung ano mang exam yan, baka nga hindi pa sila pumasa. Diba? Tama naman yung sinabi ng guro So, wag magagalit yung mga estudyante. Kaya, ang masasabi ko, mga kaibigan, kung napapanood nyo ngayon, yung teacher na yun na nagbabiral, wag nyo siyang huhusgahan. Dahil, nag-iisa lang siya sa classroom na nagdidisiplina sa 75 to 100 students. Mahirap yun. Alam niyo ba, isang reason kung bakit hindi na talaga ako nagturo, sabi ko, ayoko na talaga. Ang sakit nito. Sakit po sa lalamunan. Pagkatapos, yun bang ang teacher po, usually, ang sakit po ng teacher, goiter. Kasi gamit na gamit yung boses mo, pagkatapos malat na malat ka na. Masakit po sa lalamunan. Tapos sasakit pang ulo mo kasi pasaway ang mga estudyante. Tapos ang dami mo pang trabaho. Tapos meron ka pang issue sa principal, may issue ka pa minsan sa workers, mga co-workers mo, mga co-teachers mo. 'Di ba? Tapos meron ka pang problema sa bahay. Kaya mga students, be kind, be respectable to your teachers. Kasi yung ginagawa nila para din yan sa inyo. No? Yung mga kaibigan. At sa mga magulang naman so natapos na tayo sa sa teacher, natapos na tayo sa mga learners, magulang naman. Okay, mga magulang, eto naman masasabi ko sa inyo. Ang inyong anak, huwag niyong kukonsintihin. Kung isang araw, umuwi yung anak niyo, nagsumbong sa inyo, Nay, pinagsabihan ako ni teacher, ang sakit ng sinabi sa akin Tapos, medyo pinalo ako, medyo pinalo ako sa kamay. Huwag niyong kukonsintihin. Tanungin niyo, bakit ano ba nangyari sa'yo? Kasi daw, Nay, hindi daw ako, hindi kasi ako nagpasa ng project namin, due date na kasi. In-extend pa nga ni teacher, tapos hindi ko pa rin napasa. Tapos magagalit pa rin kayo? Kanino bang may kasalanan? Sa tingin nyo, ito lang logic lang to mga kaibigan Sa tingin nyo ba magagalit yung teacher kung walang nagawa yung bata na hindi maganda? Hindi magagalit ang teacher, mga kaibigan. Alam ko yan kasi teacher ako
na huminto na ako sa pagtuturo. Alam ko yan. Ang teacher po, hindi po magagalit yan. Kapag ang estudyante ay marunong sumunod, marunong mag-submit on time sa mga pinapagawa ng teacher, at maayos po yung estudyante, hindi po pasaway, hindi po disrespectful, hindi po nagagalit ang teacher. Magiging ano pa nga kayo, favorite eh. Sa totoo lang mga kaibigan, magiging favorite pa yung mga anak nyo kapag mabuti o maganda yung ginagawa ng anak nyo. Tandaan nyo yan mga magulang, hindi basta-basta magagalit ang teacher kapag wala namang nagawang masama ang inyong mga anak. Kaya huwag nyong kukonsintihin ang inyong mga anak. Napupunta kayo sa school, aawayin nyo si teacher. Huwag po ganun. Dahil unang-una sa lahat, ang ginagawa ng teacher dyan, mga kaibigan, sobrang ano na nga yan eh, over na dun sa ano eh, sa oras mga kaibigan eh. Pagkatapos hindi naman ganun ka lakihan ng sweldo. Diba? Hindi mo talaga siya matatawag na trabaho eh, kundi ito ay vocation. Teaching is a vocation. Katulad yan ng pagiging pari, pagiging minister, vocation yan. Hindi talaga siya job. Kaya mga magulang, ang mapapayo ko sa inyo kung gusto nyong magiging maayos ang experience ng inyong anak sa kanilang mga guro, sa bahay pa lang turuan nyo na sila. Instill ninyo sa kanilang mind na ang teacher nyo ay ang pangalawang magulang, na dapat nyong igalang ang inyong mga teacher, na dapat kayong sumunod yung mga sinasabi ng teacher nyo, kasi ang kanyang mga sinasabi ay para din sa inyong kinabukasan. So, turuan nyo ang inyong mga anak para naman maging maayos naman at hindi naman palaging naaabuso ang teacher. Kasi sa totoo lang, ang teacher po, ang pinaka-abuse ng mga tao dito sa mundong ibabaw. Ang daming umaabuso sa teachers. Ilang bata sa classroom, inaabuso yung mga teacher. Totoo po yan. No? Pero ang nangyayari, wala po tayong batas na may protection sa teacher eh. Pero kapag napagsalitaan nila ang bata, oy, verbal abuse ang ginawa mo sa anak ko. Pero ang bata, binastos yung teacher. Di ba pang-aabuso yun? Yung bata, pinagtatawanan yung teacher, minamak yung teacher, hindi sinusunod. Di ba pang-aabuso yun? Pang-aabuso yun eh. At ilan yung mga batang gumagawa noon everyday. So everyday, yung teacher, naaabuso po. Pero hindi ito natitingnan. Kumbaga, walang fairness, walang patas na batas, mga kaibigan. Dahil wala pong protection pagdating po sa teacher. Walang protection ang teacher from the abusive students. Diba? So, yun na lang po ang inyong tandaan, mga magulang. Be kind to teachers. No? At turuan nyo ang inyong mga anak na maging kind at respectful sa kanilang mga teacher dahil sila po ang kanilang pangalawang magulang. Ba? Ganun lang po yun. Lola Selly, hello Ma'am Admin Rich. Hello din po sa inyo, no? Salamat po sa panonood. Mark Guapo, teacher na sobrahan sa talino. Yan. Okay, maraming po salamat kay Rosala Dahino, Lenny De Rosario, Juliet Paclubar, Angelo Reyes Evangelista Angeles, Rolando Pisco. Salamat din kay Abdon Kaasi. Sana lang hindi nag-video pero tama lang ang ginawa niya. Opo, yun nga po yung sabi ko na mali niya doon. Yung na-video niya. Kasi kinuha po ng ibang tao pagkatapos pinost, no? So nakita tuloy yung ginawa niya. Pero aside from that, para sa akin, opinion ko, tama po yung ginawa niya na minsan ay nagsermon siya sa kanyang mga estudyante. Kasi para matauhan din yung estudyante na, uy, wala na kayo sa you're crossing your limitations, no? Wala na kayo sa limitasyon nyo, di ba?
So, tama lang po yun, yung ginawa ng teacher. Aside from that, hindi naman po siya nagmura, hindi naman po siya nag-name drop, kaso na-video nga lang niya. So, next time, teacher, wag nyo i-video, pwede nyo pagalitan yung mga bata na yan, wag nyo lang i-video. Para hindi yan magamit against sa inyo. And salamat po Rolando Pisco, salamat po Juliet Paclibar, salamat po sa laging panunood. Ruth LG, salamat po. Mark Guapo, salamat po. Wala kayo magawa kasi na nasa batas yan, protektado ang mga bata. Yun nga po may protection ng mga bata pero ang mga teacher wala. Kaya dapat mag-set talaga ng kasi ang sa bahay po kasi nag-start. Usually po, napapansin ko lang nung nagtuturo po ako mga kaibigan, usually ganito yan. Yung mga bata po na yung lumalabas na sila yung mga disrespectful, na mga bastos, na mga hindi marunong sumunod, usually mga kaibigan, sila po yung mga KSP, mga kulang sa pansin. At sila po yung mga neglected child na tinatawag, na yung magulang nila wala pong panahon sa kanila, na yung magulang nila lagi sa work, yung magulang nila parang wala, hindi sila naiintindi, hindi sila tinutulungan. Pero ang masasabi ko, nasa bata pa rin to mindset po ito mindsetting. Kasi sa totoo lang nung bata pa kami, hindi lang po ako, pati yung mga kapatid ko, nung bata pa po kami, ang magulang namin very busy din. Kasi both parents po namin nagtatrabaho. Ang papa ko, ang mama ko, wala po yan sa bahay. Nagtatrabaho po sila. Pero dahil ang mindset po namin, mag-aaral kami para ito sa kinabukasan, dahil tsaka ito yung turo sa amin ng magulang namin, o rumispeto sa teacher, sumunod sa teacher, mag-aral na mabuti. Kaya mga kaibigan, hindi kami KSP. Wala kaming ganong issue na KSP, na dahil kulang ka sa pansin ng magulang mo ay gagawa ka ng mga kabulastugan sa school para mapansin ka. No? So maganda po yung namin, meron po kaming good breeding. Yan, magbubuhat na ako ng bangko, pero totoo ito. Meron po kaming good breeding. Kaya hindi po kami nagkaroon ng problema na kahit busy, both parents ay busy, hindi po kami naging pasaway sa school. Kaya masasabi ko, nasa bata pa rin yan. Mindset pa rin ng bata yan. Diba? Mindset yan nila at saka sa environment din nila. Kasi nakikita nila, ganun na yung environment. Ganun yung mga kasama nila. Tapos sa social media pa. Diba? Kaya ang mga magulang, as much as possible, turuan nyo po yung mga anak nyo na talagang maging mabuting tao. Kasi kayo naman ang unang-unang nagiging teacher ng inyong anak. Diba? Girly Garces, tama lang po yun, basta wag lang saktan. Correct, tama po yun, no? Wag lang sasaktan. Kami nga noon, mga kaibigan although hindi naman ako talagang napapalo, parang once lang ako napalo sa kamay, no? Mga kaibigan, kasi meron akong hindi memorize. Pero aside from that, wala na. Sabi ko nga, paborito ako ng mga teachers ko. Pero nakikita ko yung mga classmates ko, merong sinisikmuraan. Ganyan, no? Tumutunog pa, sinisikmuraan ng teacher namin. Tapos merong may pinapalo, malaking stick na pinapalo. Yan. Yung mga kamay, dalawa, pinapalo. Tapos talagang sobrang mga salita. So, ibig ko sabihin dito mga kaibigan, pwede naman magdisiplina, di ba? Ang teacher. At saka para sa akin, mga kaibigan, para sa akin hindi ko sinasabing tama ito, pero para sa akin, okay ako doon sa yung papaluin sila. Papaluin yung kamay. O hindi ka na gano'n. Pero yung pamalo, yung manipis lang. Hindi yung katulad dati na napakakapal, napakahaba. Ganun yung pamalo ng teacher namin dati. Siguro mga ruler. Okay sa akin yung papaluin yung kamay. Wala kang wala kang assignment. Paluin ang kamay. Okay yun sa akin, mga kaibigan. Kasi sinabi naman sa Biblia, di ba, na spare the rod, mga kaibigan, and spoil the child.
spare the rod and spoil the child. Ibig sabihin, yung anak mo, kung hindi mo didisiplinahin, hindi mo siya kayang paluin, mga kaibigan, ay magiging spoiled siya. Hiniwala ako din mga kaibigan kasi sa Biblia, may part dyan na sinasabi na pwede nating paluin yung ating anak. Pero nasa lugar. Hindi basta-basta. Hindi mo siya pwedeng paluin sa ulo, paluin, hampasin sa mukha, kung saan-saan. Paluin mo lang siya sa puwet. Puwet lang mga kaibigan. Kasi yung puwet, ayan yung part na mataba. 'Di ba? Mataba at hindi masyadong walang ano diyan, walang buto, no? Walang buto na pwedeng mabali, no? So sa puwet mo siya papaluin at kailangan iisa lang ang pamalo mo sa kanya. Hindi pwedeng hanger, hindi pwedeng tsinelas, kung ano-ano. Kailangan meron kang isang patpat na yun lang talaga ang pamalo mo sa kanya, no? Na tuwing didisiplinahin mo siya, pag nakita na niya yun, mga kaibigan, ay naku, papaluin na ako. Ano na yan siya? Kumbaga, tataob na siya dun sa ano, tapos, papaluin na siya. Alam na niya na dinidisiplina siya, mga kaibigan, no? At hindi yung katulad ng iba na, kung anong mahawakan, tsinelas, hanger, di ba? Tapos, kung saan-saan papaluin, pa sa ulo, mali yun. Kailangan, sa puwet lang. At isang patpat lang. Hindi malaki, katamtaman lang para sa kanyang edad. No? At kapag lumaki naman yan, hindi mo na yan pwedeng paluin. Meron lang time, meron lang age limit ang pamamalo. Pag malaki na yan, hindi mo na yan pwedeng paluin mga guys. Kaya nga, habang maliit pa yung anak nyo, talagang disiplinahin nyo ng husto. Dahil pag lumaki na yan, nagkaroon na yan ng tamang isip, at least na-instill na sa kanyang mind yung kagandahang asal na inyong itinanim sa kanyang utak. Kasi, kapag didisiplinahin mo yan na malaki na, wala na. Huling-huli ka na mga kaibigan. Kasi meron na siyang sariling mindset. Diba? At meron na siyang mga nasagap ng kung ano-anong mga maling values from his friends, from the environment, from social media, etc. etc. Diba? Kaya mga kaibigan, maraming po salamat sa nanood. Mamaya balik na lang ako for another topic, no? Salamat po Juliet Paclebar, Girly Garces, Ruth LG, Mark Guapo, Delna or Matan Villar. Salamat po Lola Celi. Salamat po sa panunood Rosala Dahino, Kim Santos. Salamat po Luz Hernandez, Rose Reyes, Dani Soreso. Salamat po sa panunood. Pedra Doha, Nita, salamat po. Martin Elisa Godiesan, salamat po. And, sino pa ba? Abdon Kaasi, salamat po. Rolando Pisco, salamat po sa panunood. And Lenny Del Rosario. Marami po salamat mga kaibigan. Balik na lang po ako mamaya for another topic. Bye! Ito po si Admin Rich, lagi nagsasabing fight fake news, expose the truth. Ay mga kaibigan, parang naano ko ba yung isang topic? Sandali. Sandali So mga kaibigan, ayun nga pala yung gupit muna mga kaibigan, no? Yung gupit, no? Kasi isa rin ito Kasi meron ngayong mga mga kaibigan, ayun nga pala yung gupit nagdedebate kung dapat pa daw bang kasi may nagrereklamo na kabataan, no, na dapat pa daw bang magkaroon ng standard, no, sa gupit ng mga bata, no? Kasi mga kaibigan, ito sa totoo lang so, sa panahon ko mga kaibigan, merong standard yung gupit ng mga estudyante, no? Hindi ka pwedeng pumasok sa school na ang haba-haba ng buhok mo, pagkatapos yung buhok mo ay iba-iba ang kulay, meron mga kung ano-anong kulay diyan. Tapos yung buhok mo, lalaki ka pero mahaba, pagkatapos mga nakatali. So sa panahon ko mga kaibigan, malalaman mo kapag estudyante ka sa pamamagitan ng buhok. Kasi sa panahon ko mga kaibigan, ang mga estudyante nun, merong sinusunod na mga haircut. Mamimili ka lang sa haircut na yan. Ano yung gusto mo dyan? Yan ang pwede mong gupit, no? Pupunta ka ng barber, papagupit ka. Yan lang mga kaibigan. So, malalaman kapag estudyante ka kasi dahil sa buhok mo. Kasi para sa akin mga kaibigan, dapat talagang mag-impose tayo ng standard kasi part yun ng discipline ng isang bata. Habang nasa school siya, dapat nalalaman niya yung salitang disiplina. At
parte po ng disiplina yon. And even kami na mga babae, meron din pong disiplin pagdating sa buhok. Kung mahaba ang buhok mo, hindi pwedeng lugay-lugay lang ng ganyan, no? Na parang akala mo ang dami-dami mong kuto na makabuhaghag ng kung ano na mukhang napakadugyot. Kailangan, kung gusto mo magpahaba ng buhok, iano mo yan, iponytail mo yan, mga kaibigan. Naalala ko dati, ganito yung ayos ko, oh. Naka-ponytail ako, mga kaibigan. Ang ganda ng ponytail ko. Tapos minsan naman, isang ganun lang. May bangs pa ako dati. Meron akong bangs nung maliit pa. Nung nag-aaral ako, yan. Ganyan. Kumbaga, mga kaibigan, nung kapanahunan ko, ang mga babae, ang mga lalaki, kailangan maayos ang buhok. Hindi pwedeng, nakabuhagag na ganun. Pagkatapos ganyan-ganyan. Pagkatapos may mga kulay-kulay. Pero ngayon, mga kaibigan, nagtataka nga ako eh. Pumapasok ng school, ay estudyante pala yan. Pagkatapos yung buhok, ganun, nakabuhaghag yung lalaki. Ganun, ang haba ng buhok. Estudyante pala yun. Nagtataka ako, mga kaibigan. Ganun na pala yung mga estudyante ngayon. Na pwedeng mahaba ang buhok ng mga lalaki. Tapos pwedeng nakakulay-kulay. Pagkatapos with matching hikaw-hikaw. Hello, mga kaibigan. Sa panahon namin, hindi po pwede yan. Yun ang kagandahan sa panahon namin. Kaya ang mga tao, disiplinado. Ngayon, estudyante yan. May hikaw. Estudyante ba talaga yan? Ang buhok, ang haba, nakabuhaghag. Tapos parang lumilipad-lipad yung mga kuto. Lalaki yun, ha? Kaya mga kaibigan, tama lang na sana ibalik yun. Magkaroon ng standard na kailangan ang mga estudyante, gupitan ang buhok. May naalala pang ako dati. Yung teacher namin, tsaka yung principal, pupunta sa classroom yan, mag-check ng mga buhok. Dati mga kaibigan ha, chine-check yung mga buhok, chine-check yung tenga, kung nakapag-ano ka ba, nakapaglinis ka ng tenga. I-check yung yung damit mo, kung maayos ba yan. Kasi merong mga tinatawag na A1 student, mga ganon. Yung mga binibigyan ng award yan, yung pinakamalinis na estudyante, ganyan. Binibigyan ng award yan. Tapos titingnan ng mga kuko nyo. Yung kuko mo ba, wala ba yung mga nakasingit-singit dyan na mga itim? Tinitingnan lahat siya, mga kaibigan. Chine-check yan noon sa panahon namin nung nag-aaral ako. Ngayon, wala. So sana ibalik yan kasi part ho yan ng disiplin ng mga kabataan. Diba? Ngayon papasok mga kabataan, basta lang ang haba ng buhok, may hikaw pa yung lalaki. Tapos yung batang babae papasok. Ang haba-haba ng buhok, nakabuhaghag. Dati sa amin, pag mahaba buhok mo, ayusin mo yan. Kung hindi, sasabunutan ka ng teacher. Meron talaga akong teacher noon na nanabunot. May naalala ako yung classmate ko si Amor. Mahaba po yung buhok niya. Ano po kami noon mga grade 6. Mahaba yung buhok ng classmate ko. Pumasok siya, buwaghag. Makapal pa yung niya. Talagang nilapitan siya ng teacher namin. Sabi ng teacher namin, etong buhok mo, ayusin mo yan. Ganun talaga yung buhok niya. Ayusin mo yan. Di ba sabi ko sa inyo, kung magpapahaba kayo ng buhok, mag-ponytail kayo. Tsura mo. Pinagalitan po siya. Ginanon talaga yung buhok niya. Grade 6 po kami noon. Hindi ko makalimutan. Doon po, disiplinado. Pero hindi naman siya nagsumbong sa nanay niya. At tapos kinabukasan, nung pagpasok niya, ang ganda ng buhok niya. Naka-ponytail. Tapos minsan nakatirintas. Ang ganda na. Yun yung sinasabi ko. Discipline kasi yun eh. Kaya ngayon, mga kabataan, walang disiplina. Kasi, wala na eh. Wala nang mga ganun eh. Diba? Para sa babae naman, pag mahaba, nakapusod o nakaherban, correct po kayo dyan. Correct kayo. Tama po. Ganyan po sa panahon namin. Evelyn Hernandez, magandang gupit sa lalaki ay high cut, nitingnan. Yes po, high cut, no? O kaya may tinatawag silang yung barber's cut na medyo sad-sad, no? Yun. And then meron din yung parang kay Aguinaldo. Gusto ko rin yung ganong gupit yung kay Emilio Aguinaldo.
Yan. Okay, salamat po na ano ko na yung lahat ng mga topic na ni-request, no? So maraming pong salamat sa panonood at mamaya po babalik na lang ako for another live, no? Maraming po salamat at share po natin tong video na to para may makapanood din yung mga nambubuli doon sa teacher, no? Para makapag-isip-isip sila na hindi po nila dapat binubuli yung teacher na yun dahil hindi po nila alam ang totoong pangyayari at hindi rin nila alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang teacher. Tao lang po ang teacher, katulad natin. No? So maraming po salamat. Fight fake news, expose the truth, Admin Rich po. Patuloy po nating suporta ng ating Pangulong napakabait, napakagwapo, excelente, Bongbong Marcos.